Hindi pa rin dumarating ang crane na gagamitin sa pagkukumpuni ng gumuhong tulay sa Kalumpit, Bulacan. Kaya ang mga residente, hindi naniniwalang matatapos ito agad gaya ng pangako ng DPWH. May ulat on the spot, si Steve Dailisan. Steve? June, katakot-takot na perwisyo na ang inaabot ng mga residente dito sa Kalumpit, Bulacan dahil sa hindi matapos-tapos na tulay na gumuho pa nitong Biyernes ng gabi. Yung pangako nga na darating na crane supposedly kahapon ay hindi naman dumating kaya wala ring trabaho ngayong araw ng linggo. Kalbaryo ang araw-araw na inaabot ng mga Kalumpitenyo dahil sa tulay na dapat sana'y tapos na nitong Abril. Kung hindi pa raw nangyari ang pagguho nitong Biyernes, di pa matatawag ang pansin ng mga taga-DPWH na siyang namamahala sa proyekto. Inip na tuloy ang mga residente lalo na ng Barangay Poblasyon, Gatbuka, Balungaw at Sapang Bayan na pinaka-apektado ng kinukumpuning tulay. Pantaon lang kasi ang hanging bridge na kamakailan lang pinatibay at pinalapad. Kamalas-malasan daw kapag oras ng emergency. Hindi pwedeng dalhin sa ospital. Kasi nagtatrabaho ako sa Santa Cruz eh. Paano yun kapag mga Wala po. Iikot sa NLEX. Lakad lang yan. Kaya yung mga may nakatawan, tsaka yung hindi sila pwedeng tumawid. Ang mga single na motorsiklo lang kayang itawid sa kanyang mga maliliit na bangka tulad nito. Ang kaso ilang beses na rin daw may lumubog na bangka kaya nilimitahan pa ang oras ng biyahe. Sayang din yung binabayad namin sa bangka, imbis na pang gasolina na lang, binabayad pa namin sa kanya. Inihiling po sana ng mga motorista, madagdagan yung oras na binigay, na ibalik sa dating 24 oras. Hindi po nagkaroon po kasi nalubog doon sa kabila Lumubog kasi yung bangka? Oo, dito naman po, mababaw naman po rito, tsaka malalaki po yung bangka. June, pinamamadali na raw ni Mayor Jess De Jesus ang pagtatrabaho sa tulay. Ang pangako raw ng kontraktor sa Setyembre matatapos ang tulay pero ayaw maniwala ng mga residente lalo't pautay-utay ang kilos ng mga trabahador. Siniguro naman ni DPWH Region 3 Director Antonio Molano na hindi malalagay sa peligro ang buhay ng mga residente sa konstruksyon at demolisyon ng tulay. Kaunting haba pa raw ng pasensya dahil minamadali naman daw nila ang pagtatapos nito. Kani-kanina lamang June ay nakausap natin si Engineer Darwin Acosta, yung kinatawan ng kontraktor nitong kinukumpuni o nitong nire-retrofit na tulay at ang sinabi niya sa atin ay this coming week ay magiging 24/7 na raw o 24 oras na yung kanilang pagtatrabaho kapag dumating na yung ilan pa sa mga heavy equipment na kinakailangan nila. Yun namang mismong hanging bridge na ipinakita natin sa inyo kanina na tao lamang ang nakakadaan by June, ang pangako nila ay lalaparan pa nila ng 3 meters para doon na raw dumaan yung mga motorsiklo at bilang paghahanda na rin para doon sa mga estudyante na papasok sa eskwela. June. Steve, ang kapansin-pansin sa kwentong ito, nagkaroon lang ng atensyon dyan sa lugar na yan nung may gumuho nga dun sa lumang tulay. Bakit ngayon nila minamadali? Bakit hindi nila minadali noon pa? Ang budget kasi daw supposedly ng tulay nasa 200 million. Ngayon yung contractor nag-dive siya dun sa presyo na 166. Kaya tinipid. Pati yung mismong footbridge na ang request supposedly ng lokal na pamahalaan ay 3 meters yung lapad. Bago pa man magsimula yung konstruksyon nito ay hindi nasunod. Meron din silang mga hinihiling na hindi natupad ng contractor dahil medyo tipid nga yung mismong budget. Kaya nga sa ngayon nagkaroon pa ng 1 month na delay ito dahil dun sa konstruksyon ng footbridge. Kaya takot-takot na delay na talaga ang inaabot. Ang sinasabi sa atin kanina ni Mayor, hindi naman daw dapat sila yung sisihin, pati si Governor Willie Alvarado dahil hindi naman daw sa kanila dumaan yung proyekto, kundi mismong direkta sa DPWH. Ang kaso nga lang, dahil sila ngayon yung napuputukan, dahil syempre sila yung kinokontak ng mga tao. Kaya ang pangako daw sa kanila ni Secretary Rogelio Singson, by September, tatapusin daw nila ito sa pinakamabilis na pagtatrabaho, June. Steve, panghuli na lang nakatawag pansin sa akin yung video mo, yung mga motorsiklo na isinasakay sa bangka. Hindi ba lubhang mapanganib yun, Steve? Naku, alam mo, June, may ilang beses na lumubog yung bangka. Kaya nga, dun sa pinagtawiran natin kanina, ay mababang portion na yon, mababaw na raw yun. Pero dun sa kabila, sa may Sapang Bayan, yun yung mga medyo malalim yung ilog. Kaya may mga insidente in the past, last week, na may lumubog doon, may sakay pang buntis. Kaya nga, mula dun sa 24 hours na pagtatawid dun sa mga sakay ng bangka na yun, ng mga motorsiklo, nilimit na lang nila hanggang alas 7 ng gabi kasi limitado rin yung bilang ng mga rescuer na nakabantay. Yun talaga yung kalbaryong pinagdadaanan ng mga residente dito, June. Maraming salamat, Steve Dailisan.